Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, matindi to. Nako, eto mga kababayan, binaboy nila ang Malacanang. EFP nagbigay ng ebidensya kay Senator Aimee. Aba, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kaubayan, eto simulan po natin ang balita dito po sa GMA News. Nako, unang balita, ayan po ang nakalagay, no? Mukhang hindi na po natin mapipinpoint or masasabing may kasalanan si President Bongbong Marcos Jr., no? I mean, yun po ang ginagawa ngayon ni Senator Ping Lacson, no? Nililihis na naman po tayo. Hindi ko alam kung bakit, pero eto po ang balita, no? Sabi po ni Senator Lacson, si ex-Yusek Adrian Bersamin at ex-Yusek Olaybara ang gumagamit sa pangalan ng Pangulo dito po sa mga anomalyang ito mga kaubayan. Ibig sabihin, wala pong kinalaman ng Pangulo, malinis po ang Pangulo, at hindi pwedeng sisihin ang Pangulo. Nako po, yan po mga kaubayan. Ito, pakinggan po natin ang balitang ito mga karibin natin. Ginamit lang ang pangalan ng Pangulo. Yan daw ang ibinunyag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Senate President Pro Temp at Blue Ribbon Chairman Ping Lacson kaugnay sa ilang akusasyon ni dating Congressman Zaldico. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. Ang sabi kasi ni Ko sa isang video, si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos umano na magsingit ng 100 bilyong piso sa 2025 General Appropriations Act nang umabot ito sa BICAM. Nang busisiin ni Lacson ng budget, nakita raw niyang totoo ang ipinasok na 100 billion pesos. Nakita rin daw ito ni Senator Win Gatchalian, Chairman ng Finance Committee. Pero sabi raw ni Bernardo kay Lacson, ilang opisyal ang gumamit ng pangalan ng Pangulo para paikutin si Ko. I will name some of them. Sen mga kababayan, naniniwala po ba kayo na si Congressman or ex or former Congressman Zaldico ay pinaikot lang ng dalawang Yusek na ito? Ako po hindi naniniwala mga kababayan na itong si Yusek Bernardo at itong si Yusek Olaybar, itong si Yusek Bersamin, no, at Olaybar, mapapaniwala si Ko ng ganun lang. Diba? Alam naman po natin kung sino po ang boss ni Ko. Diba? Yan po ay si Speaker Martin Romualdez, pinsan po ng President. Posible pa. Posible pa ang gumamit kay Ko. Ang gumamit sa pangalan ng Presidente ay ang kanyang pinsan na si Romualdez. Pero itong mga Yusek na ito gagamit ng pangalan ng Pangulo. At saka mga kababayan, hindi po ba tayo nagtataka kung talaga pong ginamit kung talaga pong ginamit ang pangalan ng Pangulo sa napakalaking confidential and intelligence fund ng Pangulo, hindi niya nakita, hindi niya nasilip na ginagamit na pala ang kanyang pangalan. 3 taon po itong trinabaho nila. Kaya wag niyo pong lulukuhin ang taong bayan sa mga kadramahan ninyo. Hindi po maniniwala ang taong bayan na walang kinalaman dito ang Pangulo sapagkat, kung sinasabi mo Lacson, na ginamit lang ang Pangulo, ginamit lang ang pangalan ng Pangulo. Bakit hindi nalaman ng Pangulo? Umabot pa ng 3 taon bago malaman ng Pangulo. At hindi pa nalaman ng Pangulo mismo. Kung di sa ibang tao pa nalaman, sa'yo pa nalaman na ginagamit lang ang Pangulo. Diba? Samantalang napakalaki po ng intelligence fund ng Pangulo. At saka napaka-weak mo naman kung hindi mo mararamdaman na ginagamit ka lang. And it is very impossible, no? Na 3 taong kang ginamit
yung pangalan mo. Napaka-imposible po niyan mga kababayan. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Samantala, sa ibang balita naman po, nako, itong sinasabi ni Gatchalian, pakinggan muna natin at bigyan natin to ng reaction mga karibin natin. No? Binalaan ni Senator Win Gatchalian na ang patuloy na pag-uusap tungkol sa destabilisasyon ay nakakasama sa ekonomiya ng bansa. Nakikita ang epekto nito na sa mahina na piso laban sa dolyar, pagbagsak ng stock market at pagbaba ng foreign direct investments. Ang tanong po dito, mayroon ba talagang destabilisasyon mga kababayan? Mayroon ba talagang destabilization? Kasi po, mga karibin natin, wala naman tayong nakikitang ganon. Nagrally lang po ang mga kababayan nating mga INC. No? Isinigaw lang po nila ang accountability and transparency. It is not destabilization mga kababayan. Wala pong nagdi-destabilize sa gobyerno. Ang gobyerno mismo ang sumisira sa sarili niya. Huwag mong isisi sa mga tao, Gatchalian, no? Ang pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas, it is because of the leadership of the president. Diba? Kung hindi weak ang president, hindi weak ang piso. Pero kapag weak ang president, weak po ang piso. Wag mo nang paikutin yung taong bayan eh. Pinapaikot yung taong bayan. If the president is weak, the piso is weak, no? If the president is strong, siyempre mas strong po ang piso, diba? Ganun lang yun eh. As simple as that. Na huwag nyo nang bigyan pa ng destabilization, corruption. Yun nga. Corruption. Diba? Oh. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? At eto, napapag-usapan po natin ang ekonomiya. No? Vice President Sara Duterte nagsalita patungkol po sa ekonomiya. No? Ito po ang kanyang sinabi mga kaubayan. Kasi sabi ng iba, makakaahon agad ang Pilipinas sa pagkalugmok ng ekonomiya. Within this year, pakinggan po natin to si Vice President Sara Duterte. Kinontre. Possible ba? Nananaginip ng gising. Nananaginip ng gising. Recover ang ekonomiya by fourth quarter of this year. Nananaginip yan ng gising. Wala yan sa tamang pag-iisip talaga. Pwede raw maka-recover ng government by fourth quarter of the year. Possible ba? Nananaginip ng gising. Kung sino man nagsasabi na makaka-recover ang ekonomiya by fourth quarter of this year, nananaginip yan ng gising. Wala yan sa tamang pag-iisip talaga. No, narinig nyo. Wala sa tamang pag-iisip ang nagsasabi na makaka-recover ang Pilipinas sa fourth quarter this year mga kaubayan. No? Ano ba nagsabi niyan? Kasi rekto. Di ba? Siya lang naman ang siya na po ang, hindi na pala siya secretary ng Department of Finance, no? Executive Secretary na pala si Recto. Sino kaya nagsabi, sino kaya ang magaling? Sino kaya ang nananaginip ng gising na nagsabi po ng makaka-recover agad ang ekonomiya ng Pilipinas sa fourth quarter? Naka po. Nananaginip sila ng gising. Ang gobyernong ito po ay nananaginip ng gising. No? Possible, no? But kahit pilitan ng presidente, hindi pa rin makaka-recover agad-agad ang ekonomiya ng Pilipinas because it is a process, no? Napakalaki po ng utang ng Pilipinas, so it's going to be a long process mga kabayan para makarecover po tayo, ha? At yung trust and confidence, no? Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, meron pong crisis confidence, no? Ng mga investors, maging ng taong bayan dito po sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. Ayan. Ano man po ang inyong opinion dito mga kaubayan, i-comment nyo na lang at eto pasadahan po natin ang video ito. Nako, Ka-Eric. Ito si Ka-Eric, pakinggan po natin ito mga kaubayan. Sa puntong ito, bibigyan po natin ng pananaw itong inilabas na sulat ni former Executive Secretary Lucas Bersamin kung saan ay hindi pala siya talaga formally nag-resign bago po siya tinanggal ni Marcos sa pamamagitan
ng pag-anunsyo ng palasyo ng Malacanang na si Ralph Recto na ang magiging executive secretary. It was very unceremonious at bastos ang pagtrato na ginawa ni Marcos sa kanyang mga tauhan. No? Malamang ganon din ito sa kay Secretary Pangandaman na matapos gamitin ang kanilang abilidad, ang kanilang diskarte, kung paano magpapalusot ng pera ng limpak-limpak na kukurakuti nila Marcos at nila Romualdez, ang magpinsang ito, ngayon po ay inihulog na sila. Pag-usapan po natin ang punto de vista na yan, mga kababayan. Ganon din po itong payag ni Senator Amy Marcos na marami po ang nagpapadala sa kanya ng mga pictures, reports, at iba pang mga ebidensya hinggil po sa kung paano nag-aabuso ang mag-asawang Bongbong Marcos at Lisa Araneta at mga barkada nila sa paggamit sa Malacanang bilang pugad sa pagtira ng may inilabas po ngayon na statement si Senator Amy Marcos at ito nga ang sinasabi niya Tapos mga kaubayan, no, putulin lang po natin si Kyrek saglit. Nakita ko po kasi kanina sa isang reels, no, sa Facebook. Yung talagang nagpa-party-party po talaga dyan sa Malacanang, no. Nakita niyo na po ba yung reels na una po sa itaas na video si Sandro Marcos, sa pangalawang video naman po ay si First Lady Lisa Araneta Marcos, sa babang video ay si President Bongbong Marcos Jr. Nagpa-party-party po sila kasama po ang kanilang mga kaibigan. So it is true, no? Ito pong sinasabi ni Senator Amy Marcos na ginagawa nga nila, iba na po ang Malacanang, parang nightclub na po ang Malacanang, nako po, mga kaubayan. Ginawa na po nilang yung Malacanang. Binaboy po nila ang Malacanang, mga kaubayan. Pasalamat ako sa inyo referring doon po sa mga nagbibigay ng voluntary information patungkol sa mga kaganapan na nasasaksiyan nila sa loob ng palasyo ng Malacanang. This is in connection with sa talamak ng mga pot sessions o pagdudurog at paggamit ng nila Bongbong Marcos at Lisa Araneta. May binabanggit si Senator Amy Marcos na ang iba ay mga members ng Presidential Security Command, ang iba ay police, ang iba ay mga staff o mga matagal ng empleyado sa Malacanang ang nagpapahayag ng mga pag-a-update kay Senator Amy Marcos sa kanilang nasasaksihan sa karumal-dumal na krimen ng pagdudurog sa iligalos ng kanyang asawa at ng iba pang mga kasama sa barkada niya, including mga anak niya. So, sabi ni Senator Amy Marcos, huwag daw mag-alala itong mga informante sapagkat hindi niya pababayaan ang kanilang kaligtasan. Mukhang palaban na at tuloy-tuloy na po itong pagbubunyag at pagbabangga ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. At marami pa daw isisiwalat si Senator Amy Marcos sa darating na mga araw. Malamang kinoconsolidate po niya ang mga impormasyon na ito. Kaya nga po, kung ikukumpara ang kredibilidad o ang kapanipaniwala na antas ng pagkatao ni Senator Amy Marcos, kung ikukumpara kay Ping Castro at kay Claire Lacson, ayun, nagkabaliktaran na ang kanilang mga pangalan kasi pareho silang mga nagsisilbing attack dogs ngayon ni Marcos Jr., no? Si Claire Lacson at si Ping Gadon at si Larry Castro. Umiikot sa kanila ang mga attack dogs na karakter
dahil sa sobrang sipsip, nagiging bobo at dispalinghago o kaya distorted ang kanilang mga ginagawang pahayag. Ang tingin ng taong bayan, nagpupumilit magsinungaling at maglubid ng kwentong kutsero si Ping Lacson, itong si Larry Bobogadon at si Claire Aling Marites tagapagtahol Castro para lamang maisalba ang papalubog na gobyerno ni Marcos. So yan mga kaubayan, no, may isa pa po tayong video nga bibigyan ng reaksyon. Maliban po kay Ka Eric, ito po no, si pambansang loyalista yata ito. No, ito pakinggan po natin mga kawan. Sabi niya po dito, AFP-PNP nagbigay ng ebidensya kay Senator Amy Marcos Malacanang ginawang pugad ng pulburon. Parehas po parehas po yung context ng kanilang sasabihin. Ito po pakinggan lang po natin kasi meron namang iba't ibang opinion. Malay natin mas maganda po dito or kay Ka Eric, no? O ito pakinggan na lang po natin at bigyan po natin ng reaction. Mas lalong nanganganib si Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito, kakapost pa lamang po ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, na di umano, nakakatanggap po siya ng mga impormasyon, merong mga pangalan, merong mga litrato na mula mismo, mga kababayan, kuha sa loob ng Palasyo Malacanang. At ang mga nagpapadala di umano sa kanya nitong mga litratong ito, mga kababayan, na maaaring sisira lalo, ayan, ni Bongbong Marcos. Alam niyo kung sino? Mga kapulisan at mga kasundaluhan na mismong nasa loob ng Palasyo Malacanang, mga kababayan. Ito na, Senator Amy Marcos, ituloy-tuloy mo na. Total na basa ka na. Magsabon ka na rin at magbanlaw, Madam Senator Amy Marcos, para tuluyan na po kayong umuwi ng iyong kapatid sa inyong tahanan. Ayan. Sa ngayon sa kanila, sa Paway. Ayan. Di ba mga kababayan, sa Paway sa kanila, at alagaan na lang ang inyong Mami Emelda. O ito yung mismong sinabi po, mga kababayan, ni Senator Amy Marcos. Sa mga nagtatrabaho sa palasyo. Kita nyo ha? Hindi sinabi nagtatrabaho sa Kamara. Hindi sinabi nagtatrabaho sa Senado. Sa mga nagtatrabaho sa palasyo. Mabigat ito, mga kababayan. So, sa madaling salita, habang nagsisesyon, sabi nga ni Marlica, nagsisesyon sa Palasyo Malacanang, may kumukuha ng mga litrato. Sa mga nagtatrabaho sa palasyo, sa mga pulis at sundalo, at dati naming mga nakadaupang palad. Daupang palad, mga kababayan. Alam kong hindi biro ang mga ipinadala nyo sa akin. Kita nyo na? Merong ipinadala? Hindi naman siguro ito pagkain, mga kababayan. Dahil hindi naman grab driver ang mga sundalo at kapulisan. Di ba? Siyempre, walang iba na mga ipinadala kay Senator Amy, mga kababayan, kundi isa pang mga patunay na maaaring itong si Bongbong Marcos hanggang sa ngayon patuloy na humihigop ng pulburon. Alam kong hindi biro ang mga ipinadala nyo sa akin. Hindi man tayo hayagang makapagkita, gusto kong malaman ninyo na kayo ay aking pinoprotektahan at hindi masasayang ang pagtitiwala at katapangan. Ganito, pinoprotektahan po ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, etong mga nagpapadala sa kanya, dapat lang. Kasi kapag
Isinama niya po ito sa mga pasabog. Kung sino-sino man itong mga tao rito, pinangalanan niya itong mga sundalo at mga kapulisan, pwede pong mamiligro buhay nitong mga ito, mga kababayan. Pero eto mga ka-review natin, no, bigla ko pong naisip na, for example lang, no, hindi totoo itong hindi po totoong na mayroon pong nagpadala. At kung baga sa war ay sinasaywar lang, no, ni Senator Amy Marcos yung mga nasa Malacanang, no, na sige na, magpadala na kayo, no. Parang tawag dito, parang pinapainan lang ni Senator Amy Marcos. For example lang, walang nagpadala. Sinabi niya meron nagpadala no. O parang reverse psychology lang mga kababayan, di ba? O siguro kung ngayon natataranta na ang mga nasa Malacanang, baka ngayon hindi na pwedeng magdala ng cellphone, no? Hindi na pwedeng magdala ng camera. Wala nang pwedeng makapag video. Diyan po sa Malacanang ngayon, sa mga tauhan po ng administrasyon, nako po. Good move ba? Kasi sa bagay magiging maingat din po sila, di ba? Magiging maingat sila at magiging conscious, no, sa lahat ng po ng mga ginagawa nila. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.